Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa bulwagang pambalitaan ng Tamara Vision Network, ako po si Mel Francisco at ito ang TVNet Weekend Report. Ikalabing-pito sa buwan ng Enero taong 2026 at sa ulo ng ating mga balita. Sa Sangguniang Bayan ng Puerto Galera, inaprubahan ang resolusyon para sa diskwento sa business permit ng mga DOT-accredited establishments. Mahigpit ang kampanya kontra maiingay at modified na muffler ng mga motorsiklo sinimulan sa bayan ng Rojas. At pamahalang lungsod patuloy sa pangangalaga sa yamang dagat, 112 itlog ng pawikan, binantayan at maingat na pinakawalan. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamara Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. At sa detalye ng ating mga balita, dumagsa ang mga mamimili sa Kadiwa Store sa lungsod ng Calapan kasabay ng paglulunsad ng 20 piso kada kilo ng bigas. Pinangangasiwaan ng Papandungin Vegetable Growers Association ang nasabing tindahan na matatagpuan sa harap ng DA Mimaropa Regional Field Office sa Barangay Camilmil. Kasabay naman ito ang sorpresang pamamahagi ng mga libreng bigas mula sa DA Mimaropa Employees Credit Cooperative para sa 125 maswerteng mamimili. Ang detalye sa balitang ito. Dinagsa ng mga mamimili ang opisyal na pagbubukas ng pagbebenta ng 20 piso kada kilong bigas sa Kadiwa ng Pangulo Store sa Barangay Camilmil, Calapan City, Oriental Mindoro. Pinamamahalaan ng Papandungin Vegetable Growers Association ang naturang outlet. Pinangunahan ni Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD Chief Randy Pernia ang paglulunsad ng programa na layuning maghatid ng abot-kayang pagkain para sa mga Kalapenyo sa gitna ng hamon ng mataas na presyo ng mga bilihin. Ang naturang bigas ay partikular para sa mga miyembro ng tinatawag na marginalized sectors gaya ng persons with disabilities, senior citizens, miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at mga solo parents. Samantala, hindi lamang murang bigas ang sumalubong sa mga mamimili, kundi isang sorpresang handog rin mula sa DA Mimaropa Employees Credit Cooperative. Sa ilalim ng pamumuno ni Chairman Shirley Tomas, nasa may kabuuang 125 Kalapenyo ang mapalad na nakatanggap ng libreng tig 10 kilong bigas. Lubos naman ang pasasalamat ng mga mamimili dahil sa malaking tipid na hatid ng programa. Papasalamat po ako kay Pangulong BBM dahil sa kanyang ibinigay para sa hirap. Para po mga makaraos po yung walang kumakain. Papasalamat po ako sa DA. Ito po sa paghirap. Aking papasalamat sa ating Pangulo at mga seniors sa bigas na sa amin. Mga kasama ko dito. Ngayon po, maraming salamat. Sa kasalukuyan, patuloy ang DA Mimaropa sa pagpapalakas ng mga Kadiwa Store sa rehiyon upang masiguro na ang bawat pamilyang Pilipino ay may akses sa sapat at murang pagkain. Mel Francisco nag-uulat para sa Department of Agriculture, Mimaropa. Patuloy na isinusulong ng BJMP Nauhan District Jail ang edukasyon bilang mahalagang bahagi ng rehabilitasyon ng mga persons deprived of liberty sa pamamagitan ng pagpapatupad ng alternative learning system sa loob ng pasilidad, kung saan ay aktibong lumahok ang mga PDL sa mga isinagawang learning sessions. Patuloy na isinusulong ng BJMP Nauhan District Jail ang edukasyon bilang mahalagang bahagi ng rehabilitasyon ng mga persons deprived of liberty sa pamamagitan ng pagpapatupad ng alternative learning system sa loob ng pasilidad. Aktibong lumahok ang 19 na lalaking PDL sa mga sinagawang learning lessons. Kabilang na dito ang 13 mula sa junior high school level at 6 mula sa elementary level na nagpapakita ng patuloy na hangarin ng mga PDL na maipagpatuloy ang kanilang pag-aaral sa kabila ng kanilang kalagayan.
Nakatuon ang ALS sa pagpapaunlad ng pangunahing kaalamang akademiko, kasanayanan sa kritikal na pag-iisip at pagpapahalaga sa sarili bilang paghahanda sa mga pagsusulit at sa kanilang muling pagharap sa lipunan. Regular na klase at patnubay ng mga ALS teachers ang nagsilbing daan upang hubugin ang kakayahan ng mga PDL at mabigyan ng bagong direksyon ang kanilang buhay. Ayon kay Jail Officer 1 Allen Tendelica, Community Relations Service Officer, ang edukasyon ay isang makapangyarihang kasangkapan ng pagbabago. Sa pamamagitan ng Alternative Learning System aniya, nabibigyan ng pagkakataon ng mga PDL na itama ang kanilang landas, paunlarin ang kanilang sarili at ihanda ang kanilang kinabukasan pagbalik nila sa lipunan. Ipinapakita ng programang ito ang matibay na pagtutulungan ng Nauhan District Jail BJMP at ng mga ALS teachers mula sa Department of Education upang matiyak na nananatiling bukas at abot kamay ang edukasyon kahit sa loob ng piitan. Patuloy na pinagtitibay ng Nauhan District Jail ang advokasya nito para sa rehabilitasyon, positibong pagbabago at pag-asa bilang paghahanda sa mga PDL tungo sa isang mas maayos at produktibong pamumuhay paglabas nila ng piitan. Samantala, muling isinagawa ng City Public Safety Department Traffic Management Office ang Tricycle Driver and Operators Renewal Seminar sa City Plaza Pavilion, Barangay Ibaba, Lungsod ng Calapan. Mahalagaan nila ang ganitong gawain upang higit na maunawaan ng mga dumalo ang mga pinaiiral na batas sa lungsod ng Calapan. Muling isinagawa ng City Public Safety Department Traffic Management Office ang Tricycle Driver and Operators Renewal Seminar sa City Plaza Pavilion, Barangay Ibaba, Lungsod ng Calapan. Ayon kay PSD Chief Ermin Cabanding, ang nasabing seminar ay mahalaga at isa sa mga requisitos upang ma-renew ang kanilang prangkisa para sa taong 2026. Batay na rin sa City Ordinance No. 118 o ang the 2023 Code on Tricycle Franchising and Regulation in the City of Calapan. Taliwas sa mga naunang taon na ang pagpapatupad ng seminar ay nakabatay sa huling numero ng prangkisa, ibinatay naman sa taong ito ang schedule sa huling numero ng plaka o plate number. Actually, ang ginawa kong scheduling ng mga ito ay binase ko sa plate number ng kanilang mga sasakyan. Looking forward ka ako, lalo sa number 1. Number 1 kasi ito yung renewal ng January sa LTO. So, titingnan natin yung mga kasama natin na mahirap naman na mabigyan ng lugar ng operations na sila yung mga unregistered. Siyempre, malaking kawanan sa ating mga motorist ngayon, sa ating mga driver. Kanya, ang programa ng ating lungsod, maibigyan natin ang sabi na maayos na biyahe sigurado para sa maayos na bayan sigurado. Inilahad rin sa nasabing seminar ang mga kinakailangan dokumento sa pag-renew ng prangkisa. Kabilang na dito ang Barangay Certificate of Residency, Cedula, Motorized Tricycle Operators Permit o MTOP, Medical Certificate on Driver, Certificate of Completion of the Mandatory Seminar for Tricycle Operators na mula sa Public Safety Department, Certificate mula sa City Engineer na roadworthy ang unit at ang ORCR. 1 taon sakali mang mabigo na maiparehistro ang tricycle, ito ay automatically revoke o malilipat na sa pamahalaan lungsod muli ang pag-aari nito. Batay na rin sa pangako na nagbabalik na City Mayor Doyle Leachon, ibinaba na sa halagang 500 piso ang babayaran para sa yearly renewal ng prangkisa. Paliwanag ng PSD, mahalaga na kasama ng mga driver ang may-ari o ang kanilang operator dahil mahalaga na malaman ng mga ito ang kanilang obligasyon at ganoon rin upang mabatid ng mga operators kung ano ang isinasaad sa ipinatutupad na ordinansa o batas sa lungsod ng Calapan. Siyempre, kailangan maibigay din natin yung ating mga polisiya. Kasi napansin natin yung mga una, sabi natin yung mga lumang ordinansa na i-revise, no? Nagkaroon ng revision. May natin sa kanila, may paliwanag natin ng maayos. Formal nang binuksan ng pamahalaang lungsod ng Calapan at tuloy-tuloy pa rin ang renewal ng mga business permit ngayong taon. Ang Business One-Stop Shop o BOSS sa lungsod ay may layunin na mapabilis at gawing kombinyente ang pagkuha ng business permit, ganun rin ang pasimplehin ang proseso ng aplikasyon sa pagninegosyo at iba pang transaksyon sa City Hall.
Formal na binuksan ang pamahalaan ng lungsod ng Calapan at tuloy-tuloy pa rin ang panahon para sa pagpapanibago o renewal ng mga business permit ngayong taon. Pinapalalahanan ang lahat ng mga business owners, taxpayers at operators na asikasuhin ang mga sumusunod. Ang business permit renewal, pagbabayad ng buwis sa negosyo, renewal ng mga prangkisa at iba pang katulad na bayarin sa lungsod. Ang maagang pag-aasikaso ay susian nila upang maiwasan ang dagsa ng mga tao at multa o penalties. Sa pangunguna ng Business Permit and Licensing Office, kasama ilang ehensya at tanggapan, mabilis at maayos na nila ang proseso ng pagre-renew ng aplikasyon sa isang negosyo sa City Hall. Ito ay dahil sa one-stop shop ay nandoon na lahat ng tanggapang pinagkukunan ng mga dokumento at requirements na kakailanganin sa pagkuha ng business permit. Kabilang na dito ang City Health Office, Engineering Office, BFP, DTI at ilang pang konsernadong tanggapan. Ang Business One-Stop Shop sa lungsod ay may layuning mapabilis at kumbinyete ang pagkuha ng business permit at pasimplihin ang proseso ng aplikasyon sa pagninegosyo at iba pang transaksyon sa City Hall. Magandang umaga po sa ating minamahal na kababayang Calapeño. Dito po sa lungsod ng Calapan ay nagsimula na ng renewal ng business permits at ito po ay nagsimula ng 5 ng January. At ngayon po sa kasalukuyan ay patuloy po ang ating serbisyo para mapadali at mapanatili ang kaayusan ng pag-renew ng ating mga business permits. Nandito po sa ating tanggapan ay patuloy po nandiyan po lahat sa ating business one-stop shop o tinatawag nating boss. Nandiyan po lahat ng assistants galing sa nandiyan po ang ating health department, ang engineering, ang Bureau of Fire, nandiyan rin po ang MIS natin at sila po ay tumutulong para mapadali ang issuance ng ating renewal. Sa kasalukuyan po wala naman tayo. Ang ating pong schedule ng ating renewal ay tayo po pinalawak natin ang ating oras. Tuwing weekdays po from Monday to Friday, tayo po ay bukas ang opisina buhat alas 8 ng umaga hanggang alas 6 ng hapon. At meron din po tayong renewal ng Sabado at Linggo. Ito po ay sa ganap na alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas lamang ang ilang paalala. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakaperwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Mahiya ka naman, hoy. Illegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCTV. Good news po para sa lahat ng subscribers ng Cable TV at Cable Internet. Naisa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng Cable TV at Cable Internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa. Kim Atienza po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Huwag maging kabit. Supported by the PCTA. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar.
Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, inaprubahan ng Sangguniang Bayan ng Puerto Galera sa pangunguna ni Vice Mayor Rocky D. Ilagan ang isang resolusyon na humihiling kay Mayor Robin Hood D. Ilagan na magbigay ng diskwento sa renewal ng business permits para sa mga Department of Tourism o DOT accredited tourism establishments sa nasabing bayan. Inaprubahan ng Sangguniang Bayan ng Puerto Galera sa pangunguna ni Vice Mayor Rocky Ilagan ang isang resolusyon na humihiling kay Mayor Robin Hood Ilagan na magbigay ng diskwento sa renewal ng business permits para sa mga Department of Tourism accredited tourism establishments sa bayan. Ang ipinanukalang diskwento ay ipatutupad mula January 12 hanggang January 20, 2026 bilang bahagi ng inisyatiba ng lokal ng pamahalaan na mahikayat ang mas maraming tourism-related establishments na magpapakredit sa DOT at sumunod sa mga pamantayang itinakda ng pambansang pamahalaan. Ayon sa resolusyon, inaasahang makatutulong ang hakbang na ito sa pagpapalakas ng turismo sa Puerto Galera sa pamamagitan ng pagtiyak ng kalidad ng serbisyo, kaligtasan ng mga bibisita at pagsunod sa National Tourism Standards. Ang nasabing resolusyon na inakda ni Councilor Harold Marquez, chairperson ng Committee on Tourism, Trade and Investment, na binigyan diin ang kahalagahan ng insentibo bilang suporta sa mga negosyong aktibo nakikilahok sa pagpapaligo ng industriya ng turismo sa nasabing munisipalidad. Tiniyak ng Sangguniang Bayan na patuloy nitong susuportahan ng mga programa magpapalakas sa lokal na ekonomiya at magpapanatili sa Puerto Galera bilang isa sa mga pangunahing destinasyon ng turismo sa bansa. Samantala, sinimulan na ng mga kapulisan, katuwang ang lokal na pamahalaan, ang mahigpit na kampanya laban sa maiingay at modified na muffler ng motorsiklo bilang tugon sa dumaraming reklamo ng mga mamamayan kaugnay sa labis na ingay na dulot ng mga ito. Sa bayan ng Rojas, sinimulan na ng mga kapulisan katuwang lokal na pamahalaan ng mahigpit na kampanya laban sa maingay at modified na muffler ng mga motorsiklo bilang tugon sa dumarami reklamo ng mamamayan kaugnay ng lapis na ingay na dulot nito. Matapos ay sinagawang flag raising ceremony, agad na nagsagawa ang mga otoridad ng pagsira at pagsamsam sa mga tambutso ng motorsiklo na nahuling lumalabag sa mga umiiral na alintuntunin sa mga nagdaang araw. Ang aktibidad ay sinagawa bilang malinaw na mensahe ng pagpapatupad ng batas at pagbibigay diin sa disiplina sa kalsada. Ayon sa mga kapulisan, sa kabila ng paulit-ulit na paalala at pagsita sa mga motorista, patuloy pa rin ang pagtanggap ng mga reklamo mula sa publiko hinggil sa istorbo at abalang dulot ng maingay na tambutso, lalo na sa mga residential area, paaralan at oras ng pahinga. Dahil dito, minarapat ng mga otoridad na mas paigtingin ang pagpapatupad ng batas upang maprotektahan ang kapayapaan at kaayusan ng komunidad at maturuan ang mga motorista na maging responsable at masunurin sa mga umiiral na batas trapiko. Hinikayat ng lokal na pamahalaan ang mga driver ng motorsiklo na iwasan ang paggamit ng modified at hindi aprobadong muffler at sumunod sa mga itinakdang pamuntayan upang maiwasan ang parusa at higit sa lahat makapag-ambag sa isang tahimik, ligtas at disiplinadong pamayanan. Sa lungsod ng Calapan, ika-15 ng Enero sa baybay dagat ng Barangay Navota sa pamamahala ng Fisheries Management Office na pinangungunahan ni FMO OIC Willie Landicho. Nasa 112 itlog ng pawikan ang binantayan at maingat na pinakawala ng pamahalang lungsod sa pamamagitan ng FMO, Bantay Dagat at Blue Alliance. Ika-15 ng Enero sa baybay dagat ng Barangay Navota sa lungsod ng Calapan sa pamamahala ng Fisheries Management Office sa pangunguna ni FMO OIC Willie Landicho na sa 112 na itlog ng pawikan ang binantayan at maingat na pinakawala ng pamahalang lungsod sa pamamagitan ng FMO, Bantay Dagat at Blue Alliance. Mula sa pangitlugan sa naturang lugar na Marine Protected Area, 72 na pawikan ang matagumpay na napakawalan sa dagat, kung saan ang ibang mga itlog na hindi pa napipisa ay nasa ilalim pa rin ng obserbasyon at patuloy na minomonitor. Ang naturang pawikan ay kilala sa tawag na Olive Ridley Sea Turtle na kadalasan lumalaki ng 2 to 2.5
feet na maaaring umabot pa sa timbang na 100 pounds na ayon sa pag-aaral ay kayang mabuhay at tumagal sa ating mundo sa loob ng 50 taon. Samantala, ayon naman sa City Tourism Office, isang tagumpay ito para sa kalikasan ng lungsod. Patunay ito na malusog ang ating yaman dagat at isaan nila ito magandang ecotourism attraction, lalo na sa patuloy na pagdating ng mga expedition at cruise ship sa lungsod. Iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, You should be able to... you learn about the persons. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. Ay, salamat din nga pala kay ate. Ina-sponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Ibigay ang maximum satisfaction ng pamilya at sa negosyo dahil tuloy-tuloy pa rin ang high-quality service mula sa una at pinagkakatiwalaan sa fast internet connection plus cable TV sa buong Mindoro, ang Tamaraw Vision Network. Serving to the max, sa TVNet kami. Una sa Mindoro, TVNet pa rin. For inquiries, magpunta na sa pinakamalapit na TVNet office sa inyong lugar. Isang mag-aaral sa ika-6 na baitang ang idineklarang dead on arrival sa ospital matapos mabundol ng isang pick-up truck sa barangay Nabuslot, Pinamalayan nakaraang linggo ng umaga, ika-11 ng Enero. Ang kabuang detalye sa ulat na ito. Isang mag-aaral sa ika-6 na baitang ay dineklarang dead on arrival sa ospital matapos mapundol ng isang pickup truck sa barangay Nabuslot, Pinamalayan nakaraang linggo ng umaga, ika-11 ng Enero. Batay sa investigasyon ng mga otoridad at sa kuha ng CCTV footage, naganap ang insidente bandang alas 10 ng umaga. Patungo umano ang biktima kasama ilang kapwa-kabataan sa simbahan para sa nakatakdang practice ng sakramento ng kumpil na mangyari ang aksidente. Makikita sa CCTV video na isang asul na truck ang huminto bago ang pedestrian lane upang mabigyan daan ang mga tumatawid na kabataan. Gayunman, isang mabilis na tumatakbong Isuzu D-Max ang nag-overtake sa kanang bahagi ng nasabing truck at nasa lubong ang biktima sa gitna ng kalsada. Dahil sa lakas ng pagkakabangga, tumilapon ang bata ng ilang metro at nagtabo ng malubhang pinsala sa katawan. Agad namang responde ang MTRRMO Pinamalayan at isinugod ang biktima sa hospital. Subalit binagwian din ito ng buhay dahil sa tindi ng mga sugat na natamo. Kasulukuyang nasa kustodiya ng mga otoridad ang driver ng pickup truck at sumasailalim sa investigasyon na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Samantala, naglabas na rin ng LTO sa utos ni Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilao ng show cause order laban sa driver at may-ari ng pulang Isuzu D-Max na nakasagas at ikinasawi ng bata.
Pansamantalang sinuspinde ng 70 araw ang lisensya ng driver at inatasan silang humarap sa pagdinig ng LTO kaugnay ng mga posibleng paglabag sa batas trapiko. Binigyan din ng LTO kahalagaan ng disiplina at pananagutan ng mga motorista upang maiwasan ang mga ganitong trahedya. Muli ring pinaalalahanan ng lokal na kapulisan ng mga motorista na mahigpit na sundin ang mga batas trapiko, lalo na pagbibigay prioridad sa mga pedestrian lane at pag-iwas sa mapanganib na pag-overtake sa mga mataong lugar. Samantala, ang kaunang translasyon ng mahal na Poong Jesus Nazareno sa lungsod ay patuloy na nagsisilbing mahalagang kaganapan sa pamayanan at simbolo ng pananampalataya, pagkakaisa at debosyon. Balikan natin ang mga naging kaganapan. Mapayapa at makabuluh ang isinagawa ng pamayanan ng Barangay Lazareto ang kanilang taunang translasyon ng Poong Jesus Nazareno ika-9 ng Enero. Bandang alas 5 ng hapon na magsimulang magtipon ng mga deboto upang ihatid ang Poong Nazareno sa St. Francis Assisi Parish. Kasama sa paglibot ng Poong Nazareno ang mga mananampalataya. Ganun rin ang mga deboto kasama kanilang imahe ng Nazareno. Habang isinasagawa ang prosesyon, taimtim na nag-alay ng panalangin ang mga deboto bilang pasasalamat at paghingi ng biyaya. Ang taunang translasyon ng mahal na Poong Jesus Nazareno sa Barangay Lazareto ay patuloy na nagsisilbing mahalagang kaganapan sa pamayanan at simbolo ng pananampalataya, pagkakaisa at debosyon. Samantala, isinagawa rin sa parokya ang translasyon ng Senyor Jesus Nazareno mula sa katedral patungong Nakoko na dinaluhan ng maraming deboto mula sa iba't ibang lugar. Bandang alas 5 ng hapon, nagsimula ang Novena Mass para kay Santo Niño de Calapan na pinangunahan ni Father Andy kasamang ilang kaparian mula sa St. Augustine Seminary. Sa misa pa lamang ay dama na ang taimtim na pananampalataya ng mga nagsidalo. Pagkatapos ng banal na misa, bandang alas 6 ng gabi, formal na nagsimula ang translasyon. Sa kabila ng pagod at mahabang lakarin, patuloy na sumunod ang mga deboto. Tanga ng kanilang mga panalangin at pag-asa habang naglalakad, kasama ang Senyor Jesus Nazareno. Bago dumating sa Nakoko, huminto ang prosesyon para sa pagdungaw kay Maria sa Barangay Hall ng Ilaya. Sa sandaling ito, nag-alay ng panalangin ang mga deboto bilang paggalang at pagtitiwala sa mahal na ina na patuloy na nag-aakay sa kanila patungo sa kanyang anak. Footage kunin sa Santo Niño Cathedral FB page. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, nuestro Padre Jesus Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan, ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwala
ka namin, Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Patuloy na pinapalakas ang kultura ng sayaw at palakasan sa lalawigan sa pamamagitan ng isinagawang Calapan City Dance Sport Society Bootcamp Year 2, isang dance sport workshop na ginanap noong ika-10 hanggang ika-11 ng Enero 2026 sa Bulwagang Panlalawigan at Mangyan Hall Provincial Capital Complex sa lungsod ng Calapan. Narito ang report. Patuloy na pinapalakas ang kultura ng sayaw at palakasan sa lalawigan sa pamamagitan ng isinagawang Calapan City Dance Sport Society Bootcamp Year 2. Isang 2 araw na dance sport workshop na ginanap nakaraang January 10 to 11, 2026 sa Bulwagang Panlalawigan at Mangyan Hall Provincial Capital Complex sa lungsod ng Calapan. Pinangunahan na nasabing bootcamp ng mga batikang coach sa larangan ng dance sport. Kabilang na sina Coach Angelo Marquez at Coach Stephanie Sabalo Marquez para sa Latin category at Coach Manuel Reyes para naman sa standard category na pawang mga Southeast Asian Games multi-medalist for dance sport. Ngayon, ang dance sport is being recognized as one regular sports na ngayon sa DepEd, no? So halos lahat ng schools talagang recognized na siya and everybody is really trying to learn the right way. So ang pinaka-importante talaga is malaman natin yung totoong o yung tamang basic principles ng sayaw at paano natin tuturo sa mga bata. Kasi madali lang naman siyang gayahin. Yung mga iba dyan na gumagaya ng step pero mali yung footwork. So dapat kung bata pa lang, sisimulan na natin sila na turuan ng tamang footwork, tamang timing, tamang posture para at the journey ng sayaw nila is unti-unti nakukorek natin siya. Buong puso nila ibinahagi ang kanilang oras, kaalaman at husay upang higit pang mahubog ang kakayahan ng mga lokal na mananayaw. Layunin ng workshop na paunlarin ang teknikal na kasanayan, disiplina at kumpiyansa ng mga kalahok. Gayon din ang paghahanda sa kanila para sa mga paparating na kompetisyon sa antas na lokal, pambansa at maging pang-internasyonal. Ang kalagahan nito sa mga bata is, first of all, magkaroon sila ng activity. At the same time, ma-explore nila yung culture ng Latin dance sports. And also, Latin dance sports kasi ngayon is international na eh. And I think isa ito sa makakatulong sa mga bata na mabigyan sila ng goal or ini-aim nila sa pagdating ng panahon na magiging champion sila ng Pilipinas and makapag-represent sila ng country nila sa international. Itinuro sa bootcamp ang wastong galaw, timing, posture at interpretasyon ng musika sa parehong Latin at standard dances. Pinuri ng mga kalahok ang kalidad ng pagsasanay at dedikasyon ng mga coach na nagsilbing inspirasyon upang lalo pang paghusayin ang kanilang talento sa dance sport.
Ayon sa mga coaches, mahalaga ang tuloy-tuloy na pagsasanay at suporta ng pamilya at komunidad upang mapalago ang potensyal ng mga Mindoreñong atleta sa pagsasayaw. So, para sa akin, mahalaga po na i-promote ang sports o ang arts sa mga kabataan upang patuloy po nilang makilala ang kanilang sarili, malaman kung ano yung mga potensyal pa po nila nang sa ganun po ay makapag-ambag din po sila sa ating lahat. Ako po ay lubos na nang hihikayat sa mga magulang kung kayo po ay may kapasidad naman po kahit paano nagawa ng paraan na ihikayat yung inyong mga anak na mas na mag-aral ng sports or ng arts, itong sayaw na tinuturo po namin which is dance sport. Ang Calapan City Dance Sport Society Bootcamp Year 2 ay patunay ng patuloy na pagsusumikap ng lokal na pamahalaan at ng dance sport community na itaguyod ang sining ng sayaw at palakasan bilang bahagi ng paghubog sa kabataang Mindoreño. Samantala, nagpahayag naman ng pasasalamat si CC Diaz, President Chaucy Chemedy, sa mga coaches, participants at mga magulang. Maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta na maging posible po itong bootcamp year 2 natin dito sa ating lungsod ng Calapan. Maraming salamat din po sa mga magulang na nandiyan dyan, gumabay at sumuporta sa mga atleta natin dito sa ating bayan. At sa lahat po ng ating mga dance sport competitor, alam po natin na ito po ay totoo na ginagawa natin. Ito po ang mabuti at ito po ang maganda para sa ating adikain na mapalawig pa sa ating bayan ang interes na magkaroon ng maraming dance sport athlete na magbibigay sa atin ng prestige sa ating bayan. Maraming salamat po sa ating mga local government officials na nagpahintulot sa atin na gumamit ng facility dito sa ating bayan. At maaari nyo rin po kami mapanood sa YouTube. I-type lamang TVNet at Newsline. Bisitahin at i-like nyo ang aming Facebook page at Newsline at Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balita na kalap ng Newsline staff and crew sa mga nakalipas na araw. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyon na nais nyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa TVNet hotline sa numero bilang 043-288-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Mel Francisco. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Natalakay natin sa mga naunang bahagi ng video ang iba't ibang usaping nakapalibot sa West Philippine Sea at nabigyang diin din natin kung bakit tayo ang may karapatan sa mga likas yaman nito. Kaya kailangan natin itong alamin, ipaglaban at suportahan. Dahil ito ang ating karagatan, ito ang ating karapatan, ito ang ating kinabukasan. Ang West Philippine Sea ay parte ng ating pagkakakilanlan. Ito ay mahalaga sa ating national integrity at soberanya. Ang mga isla natin sa Kalayaan Island Group ay nagsisilbering proteksyon natin laban sa mga panghihimasok na maaring magdulot ng panganib sa pambansang seguridad.
ang West Philippine Sea rin ay nagsisilbing pangunahing pinagkukunan natin ng pagkain, enerhiya at hanap buhay. Kaya nakasaad sa ating saligang batas na dapat natin itong protektahan dahil ang yamang dagat nito ay para lamang sa mga Pilipino. Maaari tayong gumawa ng mga hakbang katulad ng pagpapalaganap na hindi wasto ang historical claims ng China at walang basihan ang iginigiit nitong 9-dash line. Kumilos tayo sa panuntunan ng ating batas at pag-aralan ang saklaw ng ating karapatan. Hindi lamang ito karagatan na estratehikong daluyan ng pandaigdigang kalakalan. Ito ay kabuhayan ng maraming Pilipinong mangingisda at isa sa mga haligi ng maunlad na ekonomiya. Maging mulat tayong mamamayan, magsikap, gisingin ang natutulog na kaisipan, magkapit-bisig sa pagsasanggalan ng ating karapatan. Huwag tayong magkibit-balikat at huwag tayong patitinag sa anumang nais humadlang sa kaunlaran ng ating kinabukasan. Palaganap ang katotohanan, isulong ang mapayapang rehiyon, at magtulungan upang tiyakin ang ating kasarinlan para sa ikabubuti ng ating sambayanan. Pagtitibayin at palalaguin natin ang kamalayan at kaalaman ng buong bansa at titiyakin na maipapasa natin ito sa ating kabataan at ating susunod na mga salinlahi. Ating karagatan, ating karapatan, ating kinabukasan. Our seas, our rights, our future.